itong babasahin. Yung nasa Romans chapter 1, verse 17, at yung pong nasa Romans chapter 5. Yan, magkaparehas pong chapter po yung ating babasahin na ganito po ang ating mababasa. Sa chapter 1, verse 17 po ng Aklat ng Roma, ang sabi po ay ganito. Sapagkat dito, ang katuwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya. Hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. So, justification by faith, yan yung sinasabi ni Apostol Pablo, at doon sa sabi niyang nasusulat, yan po ay nakasulat sa Habakuk. Yung tinutukoy niya na nasusulat na ang matuwid ay nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano? At doon naman sa Romans chapter 5, verse 1, ganyan din po ang ating matutunghayan din, na ganito yung nakasulat. Yaman nga ng mga inaaring ganap sa pamamagitan, ulitin ko po, yaman nga ng mga inaaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po dyan, inaaring ganap sa pananampalataya. Kaya po yung ating po pag-aaralan, yung katanungan na what justification by faith means. Kasi po kung babasahin na po natin yung sulat ni Apostol Pablo na inaaring ganap tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, para pong napakasarap sarap na lang basahin o napaka simple lang kung babasahin ito. Pero hindi po naging madali yung pinagdaanan ng doktrinang ito o pangangaral ni Apostol Pablo tungkol sa pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Naaalala ko nga po na lagi pong binabanggit ng ating kapatid na Gambot na kapag may sulat, may problema. Ito pong bagay na ito ay kanyang isinusulat sapagkat meron siyang dahilan kung bakit niya ito sinusulat. Meron siyang gustong i-address sa sulat niyang ito. No, dahil nung panahon niya, kung babasahin nga natin yan, parang kung simple lang, kaya nga po yung may iba, na hindi naman pinapahalagahan yung ibang kautusan ng Diyos. Ang sinasabi, pananampalataya lang pala. Aariing ganap na ako o maliligtas na ako. Kaya nga po yung iba hindi na kinikilala o hindi na sumasailalim sa bautismo. No? Meron pa nga pa tayong makakausap na iba na hindi tayo, basta ako'y naniniwala na may Diyos. Alam naman ng Diyos na may pananampalataya ako sa Kanya kahit hindi ako sumasamba. Hindi naman ako gumaganap ng anumang utos. Dahil yun yung nababasa eh. So para nagiging simple na lang itong sulat ni Apostol Pablo na hindi natin alam yung pinagdaanan ng kanyang pangangaral tungkol dito. No, nung kanyang panahon, nagresolba po ito ng maling perspective ng kung of how we attain the salvation or the justification. No? Naniniwala po kasi yung mga Judaizer o sa mga grupo ng mga Pariseo nung panahon niya na mababasa natin sa Acts chapter 15. Na mayroong mga Judaizer o grupo na nanggagaling sa mga Pariseo na nagtuturo o ini-insist nila na dapat pa rin sumunod. No? Sumunod ang mga hintil sa kautusan ni Moises na dapat silang magpatuli. No? Kailangan nilang ganapin yung iba pang kautusan ni Moises katulad ng kautusan tungkol sa pagkain, sa Sabbath keeping. Ayan, yan yung kanilang ini-insist na dapat tuparin ng mga hintil. Kaya naisulat ni Apostol Pablo itong doktrinang ito. Ano? Na mababasa nga natin sa chapter 15. Yan yung circumcision. Yung good law at yung Sabbath keeping. Yan po. No? Bagamat hindi naman sinasabi ni Apostol Pablo na huwag nang sundin o
ganapin yung kautosan ng Diyos o yung moral law, kundi yung itinuturo ng mga Pariseo, no, o ng mga Judaizer na ang tawag nga ni Apostol Pablo dito, yung sinasabing works of the law na hindi ka-aariing ganap, no? Basahin po natin yung nasa Romans chapter 3. Nandiyan pa rin po tayo sa aklat ng Romans, chapter 3 verse 20. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, no, therefore by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. No, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aariing ganap sa paningin niya. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkilala sa kasalanan. No, yan din ang mababasa natin sa Galatians chapter 2 verse 16. No? Bigyan ko lang po yung background nitong ating title. Sa Galatians chapter 2 verse 16, ganito naman po ang ating mababasa. Sapagkat naaalaman na ang mga tao ay hindi inaaring ganap sa mga gawang ayon sa kautusan, maliban na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Tayo rin ay nagsisampalataya kay Kristo Jesus upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautusan. Sapagkat sa mga gawang ayon sa kautusan ay hindi aariing ganap ang sinumang laman. No? Binibigyan din niya po yung bagay na ito. Na huwag na po ninyong ipilit na ganapin pa ng mga hentil na gustong lumapit sa Panginoong Hesus, gustong manampalataya, no? Na sila pa ay magpatuloy o sundin pa yung mga kautusan ni Moises. Sapagkat hindi nga ito ang nag-aaring ganap sa tao. Ito yung kanyang pong pinaliliwanag. Kaya po, having said that, so because we are being justified by faith, so meron po akong tatlong example na ibibigay para masagot po yung ating katanungan na what justification by faith means. No? So, ang mensahe ko po, we must dahil nga ang pananampalataya ang mag-aaring ganap sa atin, we must extend our faith. No? Number one, no, we must extend our faith. No? To what extent po? Hanggang saan natin pangahawakan yung pananampalatayang mayroon tayo sa Panginoong Jesucristo. So, we must extend our faith beyond number one, beyond human reasoning. No? Isa pong magandang halimbawa po dito ay si Noah, yung kanyang pananampalataya sa Diyos, na tinupad niya lahat ng iniutos sa kanya na gumawa ng isang daong dahil gugunawin nga ng Diyos ang sanlibutan sa pamamagitan ng baha. Si Noe po, o si Noah, yung kaisa-isang taong nakita ng Diyos na matuwid. Kaya po nagalit ang Diyos at kaya napagdesisyonan niya na gunawin niya ang sanlibutan. No? Ayan pong si Noah ay dinescribe ni Apostol Pedro na bilang isang preacher of righteousness. No? Nung panahon po ni Noah, maaaring nakapangaral siya, nakapagbigay siya ng warning sa mga tao na kayo'y magsisi sapagkat hindi nagugustuhan ng Diyos ang nakikita niyang kasamaan sa sanlibutan. No? Kaya nga, maaaring nung ginagawa niya yung daong bilang pagsunod sa utos ng Diyos, maaaring yung mga kasamahan niya, yung kanyang neighbors, hindi siya pinaniniwalaan. No? O pinagtatawanan pa nga siya siguro. No? Kasi ang tao, mahilig tayo or nature natin yung maghanap ng rason sa mga bagay na nangyayari. Ano? Normal sa atin na hanapin natin yung rason kung bakit natin ginagawa yung mga bagay na ito. Maaaring kine-question nila si Noah, bakit mo ginagawa yung daong na yan?
At kung sinagot naman sila ni Noah, maaaring hindi sila naniwala. No, sapagkat hindi na ito naaabot ng kanilang normal human reasoning. No? Maaaring yung ibang tao nakikita yung kanyang pagsunod bilang walang kabuluhan. Bakit ka ba masyadong masunurin? Hindi nakikita ng iba yung dahilan o yung based on their human reasoning, hindi na nila ito naiintindihan kung bakit tapat kang sumusunod sa Diyos. Ganon din naman sa ating mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. Maaaring yung ibang tao ay hindi naiintindihan kung bakit tayo malugod na sumusunod sa mga kautusan ng Diyos. At yung wala kasi po sila kung bakit hindi nila naiintindihan yung pagsunod, yung obedience, because wala nga pong pananampalataya. Ano? Yan po yung isang magandang halimbawa si Noah na his faith must obey when others cannot see the reason for doing the things commanded. And his faith, Noah, led him to obey even others see no reason why it should. Maaaring nangyayari rin yan sa atin na hindi na naiintindihan ng ibang tao kung bakit natin ito malugod na sinusunod sapagkat yun yung mayroon tayo na hindi tinataglay ng ibang tao. Yung pananampalataya. No? Number 2, we must extend our faith beyond our faith beyond what men think what is right or wrong. Meron ka po kasi tayong yun nga, katulad nito, meron tayong human reasoning, no? Meron tayong basihan, discernment, kung ano yung tama at mali. No? At ang magandang halimbawa naman po dito, yung obedience naman po ni Abraham. No? Si Abraham po ay binigyan o pinagkalooban ng anak ng Diyos, no? Sa asawa niyang si Sarah. No? Sa edad nilang napakatanda na. Pero inutos sa kanya ng Diyos na ialay yung kanyang kaisa-isang anak na si Isaac, no, para maging burnt offering sa Diyos. No? Kung titingnan po natin, if we are going to use our normal human reasoning for what is right or wrong, para naman pong kung yun ang ginamit na pag-iisip ni Abraham, na Diyos, Panginoon, kaisa-isang anak ko to na ibinigay mo sa akin, iaali ko pa sa'yo. And, di ba, makikita naman natin na yung batang si Isaac ay napaka-inosente pa. Ngunit gusto mong iaalay ko sa'yo na bilang burn offering. So sa normal na kaisipan ng tao, para it seems wrong na ialay natin yung isang inosenteng tao para sa Diyos. Pero, hindi ito naging hadlang sa kanya para magawa niya yung kanyang pagsunod sa kautosan ng Diyos na maaaring sa paningin ng ibang tao parang mali ito. Pero yun naman kung utos ng Diyos ay hindi itinuloy ng Diyos yan na matuloy yung burnt offering ng kanyang anak. No? So pinapakita po dito yung kapananampalataya ni Abraham, that Abraham's faith obey even the thing commanded in itself seem wrong. No? Kaya po, yan pong pananampalataya ng dalawang yan, ni Noah at Abraham, mababasa natin sa Hebreo chapter 11, no? Inaaring ganap sila sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Sa Hebrews chapter 11, sa verse 7 po muna, basahin natin yung tungkol kay Noah. Sa pananampalataya, si Noe ng paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot, no? Ay naghanda ng 100 sa ikaliligtas ng kanyang sangbahayan sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanlibutan at naging tagapagmana ng katuwiran na ayon sa pananampalataya. Ano? Ganon kahalaga po yung pananampalataya po nila.
At yun yung nagtulak sa kanila para gawin yung mga kautusan ng Diyos, no? Kay ano naman po, kay Abraham. So sa verse 8, tuloy lang po natin, sa pananampalataya si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana. At siya yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Sa pananampalataya, siya'y naging manglalakbay sa lupang pangako na gaya sa hindi niya sariling lupa at tumahan sa mga tolda na kasama si Isaac at si Jacob na mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya. Yan naman po yung utos kay Abraham na pumaroon sa mga foreign land, no? Na hindi niya kinwestiyon yung utos ng Diyos sa kanya, bagkus sinunod niya ito ng taus-puso dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. No? Kaya po itong dalawang tao ito ay inaring ganap sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. And number 3, we must extend our faith, even others. Yan po, we must extend our faith, even others cannot see the reason between cause and effect. Yan. Kahit na hindi na naiintindihan ng ibang tao yung between cause and effect, dapat pa rin tayo magpatuloy sa ating pananampalataya. At ang isa pong magandang halimbawa po dyan, yung mababasa natin sa Lumang Tipan na napakaganda pong istorya para pong example po sa ating binabanggit. Dito po sa aklat ng Numbers chapter 21, hindi na po natin babasahin yung ng tuloy-tuloy. Dito sa Numbers chapter 21, dito po natin mababasa na yung mga Israelita sa pangunguna ni Moises nung sila'y pinalaya mula sa Egypt, no? Nainip yung mga tao sa kanilang paglalakbay. Kaya naman nagsimula na silang magreklamo sa Diyos na dinala mo ba kami sa ilang nito para mamatay sa gutom? No? Yun yung kanilang reklamo, pagkakasala sa Diyos. Kaya naman, ang nangyari, ang ginawa ng Diyos sa kanilang kasalanan, pinadalhan sila ng mga ahas, ng mga mababangis na ahas para sa kanilang kaparusahan. Kaya, sa nangyaring yun, kinagat sila ng mga ahas na pinadala ng Diyos, ilan sa kanila namatay. At humingi sila ng tulong o remedy sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Moises. At ang naging tugon ng Diyos sa kanila, ang naging utos ng Diyos, magtayo ka Moises gumawa ka ng isang bronze serpent na iyong ilalagay sa tuktok ng pole. At sino man ang titingin sa ginawa mong tansong ahas ay mabubuhay o gagaling sa kanilang mga natamong kagat ng ahas. No? Kung titingnan po natin, what is the solution? Diba? The means they employ is to look no? To look upon bronze serpent. Tumingin ka sa bronze serpent o sa tansong ahas. At ang magiging ensot ng bagay na ito, no? Matatamo mo yung kagalingan, mabubuhay ka. Minsan nga sa paningin ng normal na tao, sa ating human reasoning, no? Hindi na nila makikita yung connection between paano naging solusyon yung pagtingin ng mga tao sa bronze serpent dun sa kanilang kagalingan, no? Bakit hindi nila nagpadala ang Diyos ng liquid na iinumin nila na parang anti-venom? Yun, mas reasonable pa yun eh. No? Kung gagamitin natin yung ating human reasoning. Di ba? Minsan hindi na natin o hindi na makita ng ibang tao yung connection between cause and effect. No? Sabi ni Moises, tumingin kayo sa bronze serpent at kayo'y mabubuhay.
Pero dahil sa pananampalataya, dahil sa paniniwala, ginawa ng ilan sa mga Israelita ito, kaya sila gumaling sa kanilang mga sugat. Nagawa nga po ng mga ahas. No? Yun po'y dahil sa kanilang pananampalataya. No? Isa pa pong halimbawa, yung ating mababasa naman sa 2 King. Yan. Chapter 5. Meron pong taong nagngangalang Naaman. No? Si Naaman po ay isang captain of the soldier of Syria. No, siya po ang chief captain ng Syria. At ang resume po nitong tao ito napakaganda. Pag tinignan niyo po ang kanyang profile sa Biblia, ang pagkaka-describe sa kanya, he is great man, honorable, mighty, and brave. Dahil nga sa kanya, nagkaroon ng mga panalong digmaan ang Syria, no? Dahil sa kanyang pamumuno sa kanyang soldier. Pero, ang problema kay Naaman, meron siyang leprosy. Meron siyang ketong. No? Kaya nga noong, to make the story short, nakakuha sila ng mga bihag mula sa Israel, ng mga babaeng bihag mula sa Israel, napag-alaman nila na may propeta sa Israel na nakakapagpagaling. No? Kaya, fast forward, nakilala niya si Prophet Elisha, no? Na isang propeta ng Diyos, no? Na kilala niya ito. At ang instruction sa kanya ni Prophet Elisha, no, para gumaling sa kanyang leprosy o sa kanyang ketong, maligo ka ng ikapitong ulit sa Jordan River. No? Go wash to Jordan River 7 times. No, kung alam niyo ang naging sagot nga ni Naaman dito, merong ang Abana and Parpar River in Damascus na mas malinis kaysa sa Jordan. Bakit hindi na lang doon? No? Kung titignan natin yung cause and effect o yung the means na kailangan niyang gawin, maligo ng 7 ulit sa Jordan River at matatamong niya yung kagalingan sa kanyang leprosy. It seems no connection, no? Sa paningin po ng normal na tao o ng human reasoning, parang walang connection. Meron bang doktor sa atin sa panahon ngayon na nag-advise ng ganitong klaseng treatment? Di ba po? Pero dala ng kanyang pananampalataya at paniniwala sa propeta ng Diyos, ginawa niya ito. No? Kaya't natamo niya yung kagalingan sa kanyang leprosy o sa kanyang ketong. No? Na pinapakita na handang sumunod ang isang tao kapag meron siyang pananampalataya sa Diyos. No? Isa na lang pong example sa John chapter 9. Ano po kung masulatan? Sa John chapter 9 naman, nakilala ng Diyos yung blind man. Nakilala ng ating Panginoong Yesus yung isang bulag mula pa sa kanyang kapanganakan. He's a blind man since birth. No? Kaya ang tanong ng kanyang mga alagad, Panginoon, sino bang may kasalanan? Ito bang taong ito? Sino bang may kasalanan? Bakit siya bulag? Ang tao bang ito o yung kanyang mga magulang? No? Sagot ng Diyos, wala sa kanila man ang may pagkakasala. Naganap ito sa kanya para mahayag ang gawa ng Diyos. Yun ang sagot ng Panginoong Hesus sa kanya. So ang ginawa ng Diyos, to make the story short, para po mapagaling yung bulag na tao, no? Our Lord Jesus Christ spat on the ground and make a mixed clay out of the dust, no? Ginawa niyang putik, no? Yung binasa niya yung lupa upang makagawa ng putik. No? At yun ay ikinover niya o in-apply niya doon sa mata ng bulag. At ang sabi niya doon sa taong ito, doon ka maglinis ka o maghugas ka doon sa pool of Siloam. Yun yung instruction ng Panginoong Hesus. No, it seems no connection na naman. No, sinong doktor po ang mag-a-advise para gumaling ang iyong sakit sa mata o ang iyong bulag, pagkabulag? Lagyan ng lupa at maligo sa isang specific specific water. No? Makikita ng ibang tao siguro ito na parang there is no connection between the means he employed and the end result. Na
maaring walang koneksyon, pero sa pamamagitan po ng kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, ginawa niya ito. No? Kahit na sa paningin ng ibang tao, parang walang koneksyon. No? Ganun po, in-extend yung kanyang pananampalataya o paniniwala na even others cannot see the reason between the cause and effect. Tutuloy po natin o pangahawakan po natin yung ating pananampalataya sa Kanya. Ano? Kaya bilang application po nitong ating tinalakay, sa atin po ipinangaral ng mga apostol na sino mang manampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. No, Mark 16:16. No? Ang sabi pa po sa Acts chapter 2 verse 38, repent, sabi ni Apostol Pedro, repent and be baptized in the name of Jesus Christ unto the remission of sins. No, ito po yung utos, no, sa atin din naman na tayo ay magpabautismo. Na para bang walang koneksyon para sa paningin po ng normal na tao, based on human reasoning, paano mapapatawad ang kasalanan ko? Sa pamamagitan ng paglublob lang sa tubig. Ano? Kaya nga po siguro yung iba hindi nga ito pinahahalagahan. Dahil they cannot see the connection, no? The cause and effect. Pero dahil ikay may pananampalataya, na naniniwala ka sa Diyos, may pananampalataya ka sa Kanya, nagsasubmit ka sa bautismo. No? Ito yung nagtutulak sa iyo para gawin mo yung Kanyang kautusan kahit na sa ibang tao parang wala itong koneksyon, hindi na ito abot ng kanilang pag-iisip. No? At ito nga po yung hindi maiintindihan ng ibang tao. Because, okay, dahil wala pong pananampalataya. No? Ang pinagkaiba po, we submit into baptism, we obey God's commandment because we have faith in Him. No? Yun po yung kinakalaban ni Apostol Pablo. Na sila po kasi, masugid silang sumusunod sa mga kautusan, pero ang paniniwala nila, yung kanilang pagsunod sa kautusan, yun ang makapaghiligtas sa kanila. No? Katulad din naman ng ating mga example, si Naaman, no, nung siya pinagaling sa Jordan River, hindi naman niya sinabing this Jordan River is miraculous. Hindi. Bumalik siya kay Prophet Elisha para pasalamatan. No, ang Diyos, ang sabi nga niya po doon nung bumalik siya kay Elisha, there is no God in all earth but in Israel. No, pagkatapos siyang mapagaling. Yung kanyang pananampalataya, nandoon nakatuon sa Diyos na nagpagaling sa kanya, hindi po doon sa Jordan River kung saan siya pinagaling. No? Ayan yung bulag. No? Hindi naman niya sinabing ang nakapagpagaling sa kanya yung pool of Siloam o yung clay na inilagay sa kanya No? Kundi yung pananampalataya niya doon sa Savior, yung nagligtas sa kanya, yung nagpagaling sa kanya. So, ganun din po sa ating pagsunod sa mga kautosan ng Diyos. No? We obey, we submit because we have faith in Him. No? Bilang conclusion po sa lesson na ito, no, we obey and do the good works, not because we believe that our works can save us, but we obey because we have faith in God who gave those commandments. Yun po yung linawin natin po dito. That's what justification by faith means. No? No? O to what extent? No? Yun po yung kasunod na tanong. Hanggang saan tayo o hanggang saan natin pangahawakan yung ating pananampalataya, ating pagsunod? No? Believing to the extent that we are willing to obey and then obeying. Hanggang doon po yung natin pangahawakan yung ating pananampalataya. Na willing tayong sumunod sa kautusan ng Diyos at talagang sinusunod natin ito. No? Diyan po na inaring ganap itong mga taong ito na binanggit natin, si Noah, si Abraham, si Enoch, diyan sa Hebrews chapter 11, na sila'y inaring ganap sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya na may pagsunod sa kautusan ng Diyos. Ito po yung historical background po niya na ating ko pong tinalakay ng introduction. So, sana po nakapagbigay ako ng isang aralin na mapapakinabangan natin at sana po na
napalakas ko po yung pananampalataya ninyo sa ating Panginoong Hesus at sa kanyang Diyos Ama, sa ating Panginoon Diyos. So maraming salamat po sa inyong pakikinig at bilang paghahanda po sa ating susunod na message na ating pakikinggan mula kay Brother Sanbar. Umawit po muna tayo ng isang awitin. Gusto ko pong awitin ito sa inyo na may bilang na 257. Ang title po niyan, Amazing Grace. Kantahin po natin. Amazing grace, how sweet the sound. Ready? Sing. Amazing